Hello, good morning mga kababayan. Ako nga po ulit si Deo Durano. Pakinggan lang po natin ang mga salaysay ng mga congressman natin na talagang inaapura talaga nila yung impeachment trial ni BP Sara. So, ang sabi nila, mapapalakas daw ang kanilang ebidensya habang si BP Sara ay nananahimik. So, pakinggan po natin ang kanilang mga salaysay sa UNTV. Pakinggan po natin mga kababayan. Rosalie, paano ba mapapalakas ang article of impeachment laban kay VP Sara nitong sinasabing pananahimik niya ukol sa issue ng confidential fund? Ella, dahil sa kakulangan ng malinaw na listahan ng mga recipient o tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mapapalakas umano nito ang kaso ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega, hindi maaaring payagang i-disburse ang public funds ng walang proper accountability. Giit naman ni House Committee on Good Government Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua, deserve ng publiko na malaman kung saan napunta ang kaba ng bayan. Hindi rin anya opsyonal ang transparency, bagkus pangunahing obligasyon ito sa serbisyo publiko. Kamakailan ay napaulat na bukod sa questionabling Mary Grace Piatos, may iba pang recipients na kahina-hinala ang mga pangalan, gaya ni na Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi Ocho. Walang record ang mga ito sa database ng Philippine Statistics Authority o PSA. Samantala, formal nang naghain ng request ang House of Representatives sa Senado para sa work area ng Public Prosecutors at Secretariat Support Group sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ella, ayon kay Congressman Chua, sa ngayon hinihintay pa nila ang response ng Senado kaugnay nitong request na kwarto ng Public Prosecutors at Secretariat Support Group ng Kamara. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat. Tingnan mo yung sinasabi nila. Lalo daw mapapalakas yung kaso nila habang si BP Sara nananahimik. Paano yun? Paano lalakas ang kaso nila? Dahil daw sa mga pangalan na lumulutang na Mary Grace Piatos, yung binabanggit nilang Otso, at saka Rene Piatos ba yun? Yung mga kababayan, kung hindi nila alam, kaya nga po nakalagay yan sa salitang confidential fund. Ibig sabihin, talaga pong may tao na kumuha niyan ng pera na yan. Hindi nga lang po sinulat yan ang totoong pangalan. Malay mo po, informant yun. Yun po yung doon sila nakakakuha ng impormasyon kung saan nagtatago si ganito, kung saan nagtatago yung mga kampo ng mga ganito, saan nagtatago yung mga kampo ng NPA. Di ba po? Hindi naman po pwedeng, kung ako yung recipient, hindi ko pwedeng isabihin yung totoong pangalan doon kasi kaya nga po, confidential yan eh. Di ba po? Ang inaabol nila is 125 million na confidential fund ni BP Sara. Which is, sinabi naman po yan ng staff ni BP Sara kung kanino niya binigay. Doon sa sundalo. Di ba po? Sinabi po yan. Ba't hindi nila ipatawag yung kernel na sinasabi ng staff ni BP Sara? Ang hinintuan lang nila, sino nag-utos sa'yo na ibigay doon kay kernel? O di ba po, sabi si BP Sara? O kasi sila naman yung nagpaplano eh. Sila yung nagpaplano. Yung mga sundalo na yun. Kung saan gagastusin yung pera. So bakit hindi nila pinatawag? Ba't tumigil sila doon? Nung sinabi nung staff ni BP Sara yun, hindi na nila pinatawag yung sundalo na yun. Bakit? Ano bang kinakatakot nila sa military? Yun ang pinagtataka ko dito mga kababayan. Talagang hindi naman po, yung kung ikaw pong informant, hindi ka po talaga pwedeng isulat yung totoo mong pagkakailanlan doon sa ano ba yung voucher na yan. Kasi nga po, confidential nga po yan. Siyempre po, malalagay naman po sa alanganin yung mga pamilya mo. Pag once na binroadcast mo yung pangalan mo doon, hindi niyo pa ba naintindihan yan mga kababayan? Eh, siguro, bakit kaya pinipilit talaga nila na may nangyaring nakawan dyan? Eh maliwanag naman, ang may tumanggap ng pera, si Kernel. Sa utos lang ni BP Sara, anong ibig sabihin? Naghati-hati sila doon?
bakit pa kailangan sabihin ni VP Sara do'n sa staff niya na, ibigay mo na kay Colonel diretso. Kung makikapaghati din pala si VP Sara do'n sa pera na 'yon, 'di sana kinuha na ni VP Sara, silang dalawa na lang nag-uusap. Hindi ba dapat gano'n? Kasi nga po, kaya siguro inutusan niyo ni VP Sara na ibigay mo do'n kay Colonel kasi sila yung nakakaalam, sila yung planning, eh. Sila yung nagpaplano do'n sa baba. Kaya nga po, nagtataka po ako sa mga congressman natin na do'n, ba't hindi nila maintindihan? Kaya nga po 'yan confidential fund, mga sir. 'Di ba po? Bakit gano'n? Hindi kayo get over diyan. Sir, kaya nga po confidential fund 'yan. 'Di ba, sir? Kaya nga po confidential fund 'yan. Kasi nga hindi ho talaga puwedeng i-broadcast yung totoong pangalan ng mga tumanggap na 'yan. Hindi niyo ba naiintindihan 'yan, sir? Sabagay siguro, sir, sa pananahimik ni VP Sara ngayon, palagay ko naman pinaghandaan niya na lahat 'yan. At sigurado naman ako hindi siya mapapahiya diyan. Kasi siguro bakit hindi niya pinatawag yung sinasabi ng babae na Kernel? 'Di ba po? Bakit tumigil na kayo nung nabanggit na yung mga military, tumigil na kayo? Hindi na kayo nagpatawag ulit. Bakit? Anong sabi niyo? Hayaan na natin sa military 'yan. Bakit gano'n? Paano niyo kung gusto niyong lumabas ang katotohanan diyan, dapat tinawag niyo 'yun. 'Di ba po? Nagtataka lang ho ako sa inyo, sir, bakit kaya gano'n? Inaraw-araw niyo, hindi kayo makapaghintay, ano ba talagang ano niyo diyan? Sino ba nagtutulak sa inyo diyan na, "Sige, araw-arawin niyo sa media 'yan, para ma-pressure natin si Chis Escudero." Hindi ko po maintindihan, sir, may tao na tinuturo yung staff ni VP Sara, ba't hindi niyo pinatawag diyan sa Kongreso? 'Di ba po? Natatakot kayo dahil military nang involved. Yun, sir, ang nagtataka ko lang, bakit kaya gano'n? Kaya nga, sir, nagtatago sa salitang confidential fund yan, eh. Ang dami naman pong ahensya ng gobyerno diyan na may confidential fund. Bakit po ba na-single out niyo lang si VP Sara diyan? Yung presidente natin mayroong confidential fund diyan. Ba't hindi niyo ipatawag yung confidential fund ng presidente? Bakit ganito ang nangyari diyan? Bakit iba-iba pangalan? Malay natin may kapangalan mo diyan, sir, na nilista. 'Di ba parang, sir, hindi niyo ba maintindihan 'yan? Napakasimple naman yang logic na 'yan, kaya nga confidential fund 'yan, sir, eh. Kahit ako siguro hindi naman ako matalino, sir, pero kaya nga tinawag 'yan na confidential, eh, kayo din na may gawa naman lahat niyan na 'yan, eh. Kayo ang gumawa ng batas na 'yan, bakit kayo pumayag diyan? Tapos ngayon pinag-iinitan yung confidential fund ni VP Sara dahil kalaban ninyo? Sa threat sa inyo sa 2028, gano'n po ba? Ngayon pa lang 2025 pa lang tayo namumulitikan na kayo, pambihira naman, sir. Hindi talaga tayo aasenso, sir. Ang dami nating problema, yung PhilHealth walang pera, paano magkakasakit yung mga kababayan mo? Yung BICAM, ang daming dapat na pag-uusapan, sir, na bilyon-bilyon ang pera. Pabalik-balik tayo dun sa impeachment trial ni VP Sara. Ba't hindi niya pag-usapan niya sa Kongreso yung BICAM na yan, sir? Baka nalusutan kayo. Okay lang ba sa inyo na nag-insert kayo ng 241 billion ayon kay Congressman Alvarez? Di ba, sir? Yun ang malaking problema, sir, eh. Bakit parang baliwala lang sa inyo yun? Dinadivert niyo yung issue. Yun ang malaki. Wala namang, sa totoo lang, sir, yung impeachment trial ni VP Sara dyan, maraming ayaw na i-implement nyo yan. Pero, yan, eh, magkaroon lang tayo ng pagkawatak-watak ng gobyerno natin dyan. Ang malinaw dyan na malaking problema, yung pera ng PhilHealth na saan. Wala pa kayong subsidy na binigay. Pangalawa, anong nangyari doon sa BICAM? Bakit nagkaroon ng insertion ng 241 billion? Ang nakakagulat ngayon, sir, hindi na kayo, bilyon-bilyon na ang nawawalang pera ng bayan. Paano kami pag nagkasakit? Paano yung mga taong naghuhulog sa PhilHealth na private employee na hindi pa nakakatanggap yung sahod, kinakaltasan na. Tapos pag pumunta nila ng ospital, walang pera ang PhilHealth.
ba, sir? Di ba kayo nahiya dyan sa mga kababayan ninyo dyan sa Maynila? Sa Distrito 3? Na, ano ba yan mga tao dyan sa Distrito 3? Walang mga sakit? Sir, bigyan niyo po ng konting balanse naman yung pangyayari sa mga buhay-buhay natin. Huwag naman pong sunod lang ng sunod sa Panginoon ninyo dyan. Huwag ko kayong sir, ibalanse niyo po. Wala hong problema dyan, ma-impeach yan si BP Sara. Hindi naman po pakinabangan ng Pilipinas yan eh. Bakit? Pag napa-impeach mo ba si Sara sa Kongreso, yayaman na kami lahat? Hindi sir, tuloy-tuloy lang ang ligaya ninyo. Kami, tuloy-tuloy ang hirap namin sa buhay. Kung hindi kami kakayod, hindi kami kakain. Yun ang buong katotohanan yan, sir. Bakit naman ganyan? Ang dami-daming problema na dapat pag-usapan. Kalat na yung kriminalidad sa kalsada. Holdapan dito, nagkalat na yung mga adik sa kalsada, nagbebenta ng shabu, nasa Facebook na. Pati yung gumagamit ng shabu, nasa Facebook na. Tapos, ang yet, wala kayong sinasabi tungkol dyan? Sir naman, talagang ang priority nyo, impeachment trial ni BP Sara? Bakit ganun, sir? Sir, maawa po kayo sa mga kababayan ninyo. Wala nang pera ang PhilHealth, bawal na magkasakit. Yan mga kababayan, bawal talaga magkasakit, walang pera ang PhilHealth. Ang mga congressman natin, hindi mo na-eskaso yung kung saan yung pera na yan. Ang inaatupag, puro impeachment. Saan kayang logic nakakuha to si Chua na lalakas ang ebidensya nila habang si BP Sara nananahimik? May ganun ba? Kayo mga kababayan, alam niyo, pag mananahimik ka pala, lumalakas yung ebidensya ng kalaban? Bakit? Paano lalakas? Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Bakit daw lalakas yung ebidensya nila habang si BP Sara nananahimik? Sir, talagang hindi nyo maintindihan. Nasa confidential fund po yan. Lalabas naman po yan kung talaga gusto nyo ibulatlat. Lalabas yan sa impeachment, sir. Maghintay lang kayo. Hindi kayong atat na atat. Araw-araw kayo na dyan sa media. Tungkol impeachment. Hindi mo lang mabanggit yung problema ng bayan na masyado na mataas ang bilihin. Bigas, gasolina, baboy, manok, pati isda. Mas mahal pa sa karne. Tapos, ang yet kayo, puro kayo impeachment lang. Hello? Ano ba naman itong mga bayan natin? Saan kaya patutungo kung ito yung mga congressman ang mga nakaupo dyan? Kawawa talaga. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po si Deo Durano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.